may nag-comment. Dito na naman tayo sa mga nag-comment. Nakakalito kayo. Sabi ng mga doktor na uminom ng tubig kung pwede 8 baso sa isang araw. Tapos kayo, huwag uminom. Ano ba yan? Ayaw, di ma. Ma'am, hindi ko alam kung mahina ba talaga ang pandinig mo o mahina ang pangunawa mo. Ito namang isa, si HA. Kalukuhan. Ito naman si CF. Ang gulo ninyo. Hindi na namin ang alam ang tunay. Ano ba yan? Magtigil ka na. Ayaw, di ma. Patitigilin ako, di wag ka manood. Kung ayaw mo yung sinasabi ko, wag niyo panoodin. Pero kung patitigilin mo ko, ay hindi po ako titigil. Kasi, obligasyon ko na iparating sa inyo ang tama. Sundin, salamat. Kung ayaw, di wag. Yung mga nag-comment, doon sila nag-comment sa isang video ko na ang title, iwasan ang uminom ng tubig habang kumakain. Ewan ko bakit galit na galit sila pagka, yun ang topic na sila ay galit na galit. Ayaw nilang patigilin sila, o hindi naman pinatitigil, pinaiwasan ang uminom ng tubig habang kumakain. Gaya ng aking naipaliwanag na, ang pag-inom ng tubig habang kumakain na nagdudulot po yan ng heartburn, acid reflux, pwedeng mag-cause yan ng ulcer, at fatty liver. Bakit? Kasi, hindi agad-agad natutunaw ng maayos ang ating pagkain sa loob ng ating tiyan. Maliban kung kayo ay nahihirinan o nabubulunan, uminom din kayo ng tubig. Pero huwag naman yung isang timba at isang pitse lang inyong inumin. Ayaw, di ma. Ang sekreto para hindi kayo mahirinan, eat slowly and masticate thoroughly. Kumain kayo ng dahan-dahan at nguyaing mabuti ang pagkain. Pagka dahan-dahan ang pagnguya at hindi kayo mahihirinan, hindi kayo mabubulunan. Kung gusto nyong uminom ng tubig habang kumakain, maglaklak kayo ng isang pitsil na tubig. Samahan nyo pa ng isang timbang tubig. Ay, ayaw nyong makinig, okay, sige, go ahead. Sa akin, pinaiwasan ko doon sa mga tao para hindi magkaroon ng fatty liver, pagtaas ng triglyceride. Kasi pagka fatty liver ka, tataas ang iyong triglyceride. Maapektuhan ng puso, pwedeng magkaroon ka ng atake sa puso. Ang pag-inom ng tubig habang kumakain, hindi po nakakabuti para sa kalusugan natin. Bakit? Kasi dapat ho, kung iinuman kayo, kunti lang. Siyempre, nahigop din naman na sabaw eh. Higop na sabaw, okay lang. Pero yung habang nakain, inom kayo ng maraming tubig, hindi po yun nararapat. Dahil gaya ng sinasabi ko sa inyo palagi, ating tiyan para matunaw ang ating pagkain, kailangan ng napakaraming acid. Ang tawag doon ay digestive chemical. Para matunaw ang ating pagkain, kailangan ng napakaraming acid. Eh kapag iinom agad kayo ng tubig, so mawawas out yung acid. Kaya minsan, lagi kayong bloated, kabag. Hindi nagkakaroon proper digestion, yung taba na dapat sana'y matunaw agad. Hindi po. Ang nangyayari, kasi ang tumutunaw ng pagkain natin, 5 ingredient. Ito yung bile, galing sa atay at saka sa abdo. Pancreatic acid galing sa lapay. Stomach acid galing sa tiyan. Saliva, galing sa ilalim ng ating dila. At saka fluid. Pag nagsama-sama yung 5 na ingredient, isang powerful chemical na kayang tunawin ang lahat ng mga pagkain natin. Kaya, pagka marami nagkakasakit ngayon na nagsisimula, kasi ang panuntunan ko ganito, ang sabi ng isang manunulat na si Dr. Carlos Kosel, galing sa Germany, ang sabi niya, the disease is in the intestine and death come from the intestine. Nasuportahan niya ng mga salawikain dito sa atin na kapag ka nasugatan, halimbawa isang bata, sasabihin ng isang tatay o nanay, ay malayo pa sa bituka. Ibig sabihin, hindi ka pa mamamatay, malayo pa sa bituka. So, ngayon, dapat pag kumakain tayo, ingatan ninyo ang inyong bituka. Ang bituka natin, siya ang nagpoproseso ng tamang pagkain. Siya ang nagbibigay ng nagpapaganda ng daloy ng ating dugo. Napaka-importante ho ng bituka. Bakit? Dahil dyan nagsisimula ang buhay natin. Pag walang kinain, siyempre, nanghina, nagugutom. Kung tama ang pagkain, prutas, gulay, tama ang pagbibigay ng enzyme, proper ang mga nutrient, vitamins and minerals na nakukuha sa prutas at gulay. Pero kung ang pagkain natin ay puro karne, mamantika, laman loob, hindi ho maganda. Ang nangyari, yung sinisip-sip ng mga ugat doon sa ating bituka ay siyempre mga kolesterol, mga taba, uric acid, mga nakakarumi sa ating katawan. Kaya,
dapat ninyong ingatan ang inyong tiyan. Kung gusto niyo humaba ang buhay nyo, ingatan ang inyong tiyan. The disease is in the intestine and death come from the intestine. Kung ang pinapasok nyo sa inyong katawan ay mga gulay, prutas, hindi kayo mamamatay sa sakit. Pwede kayong mamatay sa bangungot, pero ang bangungot naman ay galing din sa pagkain. Nightmare, wala namang nightmare. Inkanto, tikbalang, wakwak, wala naman eh. Panaginip, hindi naman yun. Ang tamang terminology, yung mga taong namatay sa panaginip, o yung bangungot kung tawagin natin, hindi yun nightmare, kundi acute hemorrhagic pancreatitis. Nasobrahan ng busog, ang nangyari, nasira ang pantunaw, sumabog yung lapay dahil hindi kinaya ang mga asido doon. Pagsabog ng lapay, siyempre, ang mangyari, mag-internal bleeding, sisikip ang paghinga, hindi na makahinga, mamamatay ka na. Kaya, lagi kong sinasabi, ang kalusugan ay kayamanan. Dapat natin itong pangalagaan. Health is wealth. Sa mga may katanungan, huwag kayong mahiya na mag-comment sa ating comment section. Huwag kayong mahiyang magtanong. Sa lahat ng may mga karamdaman, uminom ng Plus Herbal Capsule, sundan ng mainit-init na horsetail herbal tea. Para ang kidney nyo ay laging healthy, maganda ang daloy ng inyong dugo. The better the blood circulation, the quicker the healing process. Salamat po.